Nakakabahala ang ibinunyag ni Senadora Imee Marcos tungkol sa tinatawag na Plan C na di umano'y plano ng ilang makapangyarihang grupo. Ang ipuwesto si Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman upang maipakulong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado bago pa sumapit ang 2028 elections. Kung totoo ito, malinaw na hindi hustisya ang layunin kundi politika at paninira. Maging ang biglaang pagtanggal kay OIC Ombudsman Mariflor Punsalan Castillo na kilala bilang independent-minded at legalista ay nagbibigay ng mas matinding hinala. Kung ang isang opisyal na tapat sa batas at hindi kayang diktahan ay basta na lang aalisin, sino ang makikinabang? Walang iba kundi ang mga gustong gamitin ang ombudsman bilang sandata ng politika. Ang mas malala, ayon sa senadora, may mga kasong nakabinbin laban mismo kay Remulla, mula sa grave misconduct hanggang arbitrary detention laban pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa halip na imbestigahan ng patas, tila nililinis ang kanyang pangalan upang maihanda sa mas mataas na posisyon. Ito'y malinaw na conflict of interest at insulto sa hustisya. Para sa mga Duterte supporters, hindi na bago ang ganitong mga galaw. Noong panahon ni Tatay Digong, paulit-ulit siyang binalibag ng kaso, reklamo at black propaganda, pero hindi siya natumba. At ngayon, ang target ay si VP Sara dahil malinaw na siya ang pinakamalaking banta sa kanilang kapangyarihan sa darating na halalan. Tama si Senator Imee, kung pahihintulutan ang ganitong klase ng manipulasyon, mawawala ng saysay ang ombudsman bilang huling hantungan ng hustisya. Imbes na proteksyon ng taumbayan, magiging kasangkapan lamang ito ng mga makapangyarihang politiko para patahimikin ang kanilang mga kalaban. Kaya dapat maging mapagbantay ang bawat Pilipino. Hindi lang ito laban ng isang pamilya o isang partido. Ito'y laban para sa prinsipyo na ang hustisya ay hindi dapat gawing laruan ng politika. Ang ombudsman ay para sa bayan, hindi para sa iilang makasarili. Kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon na labanan ng korupsyon, dapat nilang ipakita ito sa gawa, hindi sa politikal na pagsasantabi sa kanilang mga kalaban. Dahil sa huli, kapag ang hustisya ay nagiging instrumento ng kapangyarihan, ang tunay na talo ay ang sambayanang Pilipino.